Hello guys! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog. Habang ninanamnam natin ang fresh na hangin sa kapaligiran, abay, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng impormasyon or pag-share natin ng idea sa mga legit na pwedeng mautangan at lalong-lalo yung mga bangko na nag-o-offer ng personal cash loan na kung saan wala po itong collateral at wala ding guarantor. At ang pag-uusapan nga natin ay isang bangko na naman na kung saan pwede tayong makahiram hanggang 1 million pesos. Pero syempre, bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka lang po nanood sa aking mga videos or maaring lagi kang nanonood pero hindi ka pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating pa-cellphone giveaways na ini-announce ko nga po every 25th of the month. At syempre, congratulations nga po sa winner natin last June. So by the way, ang bangko na ito or yung i-share ko na bangko sa inyo ay ang Maybank. Yung eligibility criteria para nga po makautang dito, dapat po Filipino citizen syempre at yung edad po ay 23 hanggang 65 years old when your loan matures. And your home and business address should be within any of the bank service region. So dapat po yung address natin or kung saan po tayo nakatira ay syempre kinikater nung bangko na ito. Kasi di ba minsan may mga lugar kasi na hindi sila available or hindi sila nag-o-offer ng loan. Make sure kapag gusto niyo umutang dito, magtanong na lang din po tayo kung meron kayong kakilalang agent or kapag pumunta din po kayo sa branch nila, pwede nyo din naman i-confirm. You should have the following active contact numbers, yung home landline, yung office or business landline, at syempre dapat meron din po tayong mobile number. If you are locally employed, you should be within your current employer for 2 years, tenure, and earning a minimum salary of 25,000 pesos. Dapat nga daw po permanent tayo sa ating present na trabaho at yung basic monthly salary ay 25,000 pataas. I think pagdating sa basic monthly salary, medyo mas mataas honti itong Maybank. Pero okay lang din naman yun kasi kung qualified ka naman talaga, malaki yung pwede nating mautang kasi pwede nga po tayong makahiram hanggang 1 million. 2 years work tenure and earning a minimum salary of 25,000 pesos. Your employer should be one of the top 7,000 companies in the Philippines. Pero yun nga po, dapat yung pinagtatrabahuan natin ay kasama nga siya sa top 7,000 corporation or companies dito nga po sa Pilipinas. If you are a professional or self-employed, you should have been in the same profession of the same business for at least 3 years. As a business owner, your business should have been operational for the past 3 years with at least 2 continuous years of profitability. An average monthly income of 200,000 pesos para nga po sa mga professional or business owner, yung mga self-employed, or dapat po nakaregister yung company natin sa DTI para nga po sa single proprietorship at sa Securities and Exchange Commission or SEC para nga po sa mga partnership or corporation. And ang isa sa maganda actually talaga dito sa Maybank, enjoy 1.3% interest rate at isa din ito sa pinakamababa interest rate in the market. Siyempre, kung nagbabalak po kayong umutang dito, ito naman yung mga requirements na kailangan natin isubmit para sa mga employed at sa mga self-employed nga or may mga sariling business. Para sa mga self-employed, kailangan lang po nating makapag-submit syempre ng 2 valid ID at kailangan po malinaw yung ID na isasubmit natin. Front and back po yan with 3 specimen signatures. Dapat din po meron tayong maipakita or maisubmit na photocopy of latest utility billing statement with residence address. So by the way, may mga nagtatanong like Miss Yana, yung utility bill ba or POB ay dapat nakapangalan lang kay client or sa aplikante. So okay lang naman po na nakapangalan sa magulang mo, sa kapatid or sa asawa mo. Basta doon ka nga po nakatira sa address na nakalagay doon sa proof of billing. Usually po, ang mga bangko ang kinoconsider nila na proof of billing ay electric bill, yung water bill at internet bill. So make sure na lang po mga beshes ko ha na meron tayong maipakita na proof of billing, and I think halos lahat naman po talaga ng mga bangko, ito po yung hinahanap nila na proof of billing. Hindi po nila kinoconsider yung iba.
And yun nga po, hindi naman po mahirap i-provide itong proof of billing or POB kahit kanino ng kapangalan, basta doon ka talaga nakatira. Original Certificate of Employment with compensation and 1-month pay slip. So, copy of latest ITR or BIR form 2316. Para sa mga employed nga, kailangan nating makapag-submit din ng COE 1-month latest pay slip at yung ITR 2316. At para naman po sa mga self-employed or yung mga may sariling business din, kailangan nyo lang makapag-submit ng 2 valid government IDs pa rin with 3 specimen signature. And gusto ko lang din ipaalala na pagdating po sa IDs, front and back po yan. And dapat po napakalinaw. Minsan, pagpapara-submit yung bangko na pinag-uutangan natin or pinag-a-applyan natin kung hindi malinaw yung mga nasubmit nyo. Kaya para mas mapabilis yung pag-process ng bangko, hindi lang naman kay Maybank, kahit saang bangko tayo utang, dapat malinaw yung isubmit natin. And then aside sa payslip, dapat din po syempre, meron tayong SEC or DTI Certificate of Registration. So sabi ko nga po kanina, DTI para sa mga single proprietorship at SEC naman or Securities and Exchange Commission Certificate naman kapag yung company natin ay under siya ng corporation or partnership. At 2 years audited financial statement, kailangan din po yan. And latest, 6 months bank statement with average monthly deposit of 200,000 pesos. Pagdating sa monthly income, medyo mas mataas actually yung qualification ng Maybank. Pero kasi, ang maganda naman dito, once na pumasa ka talaga sa eligibility criteria, at meron tayong maipakita na mga requirements, I mean eligibility criteria and qualifications, talagang malaki naman yung i-approve nila at his din yung pag-process nito ng ating loan application. Kailangan din po, meron tayong list of 3 major suppliers and 3 major customers. So, yun lang actually mga beshies yung mga kailangan nating tandaan kung gusto nyong mag-try na umutang sa Maybank. And, syempre, paano nga ba umutang dito? Kung meron po kayong kakilala na agent, pwede kayong magtanong. I mean, pwede nyong ipasend via email yung application form. Sagutan nyo lang po yon. I-attach yung mga requirements. Okay? Yung mga requirements, syempre, for self-employed, kung self-employed ka or may sariling business, at employed requirements naman para sa mga empleyado. I-attach nyo lang po yan kasama yung application form. Then, i-send nyo din doon sa agent nyo via email or kung nag-apply po kayo directly sa branch ni Maybank, pwede rin naman po. Kung wala kayong kakilala na agent, go lang po kayo sa mga branches ng Maybank, then pwede kayong mag-inquire doon regarding nga po dito sa offer nila na personal loan. So, ang maganda din kasi talaga pag personal loan, wala po itong collateral, wala ding guarantor, kaya ang i-approve lang talaga ni bangko sa inyo ay naka-base doon sa mga requirements na isubmit nyo. At information lang na usually po yung mga bangko, hindi lang kay Maybank ha, I mean usually yung mga bangko 3 to 4 times ng basic monthly salary yung ina-approve nila. So, kung halimbawa, ang monthly salary mo ay nasa 30,000, pwede nating i-times 3 or times 4. Yan po yung possible na i-approve ng bangko na inuutangan mo. Pero minsan din, kahit medyo malaki yung sahod mo, minsan times 1, times 2 lang yung ina-approvehan nila. So, subject pa rin sa policy and approval ng isang bangko na pinag-a-applyan natin. Halos lahat ng mga bangko, marami po silang dapat i-consider bago nga nilang i-approve ang ating loan application. For example, doon sa CI na ginagawa nila, ay meron silang nakita na meron tayong existing na utang sa ibang bangko pa, pero maganda naman yung pagbabayad mo. I mean, lagi kang nagbabayad on or before yung due date. So, pwede nilang i-approve pa rin yung loan application mo, pero hindi na ganun kalaki or possible na hindi nila ma-provide yung exact amount na gusto mo, lalong-lalo kung medyo malaki yung amount na gusto mo, then meron kang existing loan sa other bank. Okay? Pero pwede pa rin naman ma-aprobahan basta nga maganda talaga yung payment history natin or nagbabayad po kayo on or before yung due date. So, make sure na lang din kapag uutang tayo, hindi lang naman kay Maybank, kahit saang bangko po yan, dapat po magbabayad po tayo on or before yung due date kapag na-aprobahan nga yung loan application nyo, kapag kinuha nyo na, para kung sakali na gusto mong mag-reloan sa other bank or gusto mong umutang sa ibang bangko, hindi lang kay Maybank, pwedeng ma-aprobahan yung loan application mo kasi meron kang good credit history.
Sinasabi natin mga beshies na good credit history kapag yung mga previous na pinagkakautangan mo, mapa-credit card man yan, makapa-home loan, or yung mga car loan, ay maganda yung payment mo or lagi kang nagbabayad on or before yung due date, hindi ka laging delayed sa pagbabayad o di kaya minsan talagang ilang buwan na yung nakalipas tapos hindi ka pa nakakabayad ng utang mo, possible na yung pangalan mo or yung account mo ay ma-submit sa CMAP, wherein itong CMAP kasi ay samahan ng iba't ibang mga bangko na kung saan kapag hindi maganda yung payment mo sa ibang bangko or o di kaya nagkaroon ka na lang ng agreement doon sa mga previous na bank na pinagkakautangan mo na kung saan nagkaroon kayo ng agreement na bayaran mo na lang sa ganitong buwan dahil hindi mo na kayang bayaran or ilang buwan na yung nakalipas hindi ka pa nakakabayad, talagang kapag na-submit yung pangalan mo sa CMAP, then gusto mong uutang ulit sa ibang mga bangko, isang click lang po kay CMAP, makikita yung pangalan mo na hindi maganda yung credit history natin. Ang ending po mga beshies ay possible na hindi maaprubahan ng ating loan application. Pero merong remedy or pwedeng maremedyohan ito. Kung meron kang closed or canceled credit card before, merong hindi maganda na pagbabayad mo sa mga previous na pinagkakautangan mo, pero natapos mo naman, nabayaran mo na, pwede kang manghingi ng clearance certificate. Then yung clearance certificate na yan, pwede mong i-attach doon sa mga requirements na isasubmit mo sa bangko na bagong uutangan mo. Pero kasi kung yung mga previous na pinagkakautangan mo na meron kang negative credit history ay nasa 3 or 4 or 5, baka possible pa rin na hindi maaprubahan yung loan application natin kasi syempre parang negative na yon sa tingin ng bagong bangko na utangan mo kasi parang isipin nila na baka ginawa mo dun sa mga previous na pinagkakautangan mo dahil 3 nga yun or 4, then baka gawin mo din sa kanila na lagi kang malate sa pagbabayad. So kaya nga lagi ko ina-advise sa mga gustong manghiram or utang sa iba't ibang lending companies or sa mga bangko na kapag uutang tayo, once na-aprobahan ng ating loan application, make sure po na hanggang kaya talaga natin, bayaran po natin on or before yung due date or magbayad po tayo on or before yung due date. Doon nga po sa monthly amortization natin. Yun lang mga beshies at yung mga ibang tips para magkaroon ng chance na maaprubahan ang ating loan application or ang inyong loan application at yung mga iba't ibang reason kung bakit na-decline ang ating loan application ay na-upload ko na po sa mga previous vlog ko, so pwede nyo pong i-check yon para magkaroon lang din kayo ng idea bago kayo utang. Okay? So yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana pa i-like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!